naman ay diniscuss ni Antonio Contreras patungkol dito sa Marites. Alam mo niyo mga salitang Marites ay chismis. Chismosa, Marites. Ang tinutukoy naman ni Antonio Contreras dito, itong diniscuss ni President Duterte patungkol kay ako, nanindigan ako ng tinutukoy talaga ni President Duterte doon ay si Bongbong Marcos. Wala nang iba mga kabanat. Bagamat ay itong si Tontong Contreras talaga sabi niya hindi naman daw pinangalanan ni President Duterte. Pero ako talagang naniwala ako doon na ang tinutukoy ni President Duterte ay itong si Bongbong Marcos mga kabanat. Pero itong sinasabi ni Tontong Contreras ay nagre-react na daw yung kampo ni Bongbong Marcos, yung mga supporters ni Bongbong Marcos na normal lang talaga na magre-react kasi kitang-kita mo naman kasi kung hindi ka naman nag-iisip hindi mo talaga alam kung sino. Kitang-kita mo naman sa galawan. Pero sa inyong kabatiran, panoorin na natin itong discussion ni Antonio Contreras mga kabat. So ang video na ito, credit to kay Antonio Contreras. Pwede nyo rin follow yung kanyang Facebook page o di kaya YouTube channel. Search nyo lang, no? Antonio Contreras. So panoorin nyo ito mga kabanat. Naglabas ang isang pahayag ng ating Pangulo na nakaka-intriga. Parang tinalo na nga niya si Christopher Min Kasi meron siyang binanggit na isang kandidato na hindi naman yung inalanan. So blind item na ang kandidatong ito daw ay nagdodroga. Cocaine addict. Of course, hindi niyang inalanan. Pero sinabi niya ito ay anak mayaman at hindi daw niya alam kung bakit bilib na bilib ang mga tao dito. Wala naman daw itong nagawa. So malamang alam na natin kung sino tinutukoy niya dito kasi alam naman natin kung sino yung nitong past few days. Alam natin yan. Ay nagiging laman ng kanyang pag-atake, di ba? Siguro ayokong gamitin yung word na bobo. Siguro manhid ka na lang, hindi mo alam, wala kang pakaramdam kung hindi mo mahuhulaan ito. Tama. Although hindi ko babanggitin yung pangalan kasi ayoko na makasuhan naman ako ng libel. Kasi sabihin, hindi nga nginalanan ni Presidente, ba't nginalanan mo? Pero alam naman natin sino ba ang malakas ngayon? Sino bang nangunguna sa survey? Binanggit ko talaga doon. Bakit bilib na bilib ang mga tao dito, anak mayaman? So, malinaw na meron siyang tinutukoy. Ayaw niya ngalanan. So ito yung laman ngayon ng mga ugong-ugong malakas na ugong-ugong ng mga tao, nagtatanong totoo ba to, and so on and so forth. Pero meron ng kampo na nagre-react. Yung kampo ni dating senador at ngayon kandidato na si Ferdinand Marcos Jr. Yung mga BBM loyalist ay up in arms. Hindi naman nginalanan yung kanilang kandidato pero sila ay alam na nila na parang tinutukoy dito yung kandidato nila. Bagamat tingnan natin na wala namang binabanggit ang Pangulo na pangalan. So ando na yung, kasi sabi nga naman hindi ka na nag-iisip pag hindi mo alam na siya pala yung pinaparinggan. Ngayon ako, ang tingin ko kasi dito, dagdag na naman to sa drama natin ngayong eleksyon na parang for me it's becoming, we are cheapening the electoral process with all of this mudslinging. Ang ano ko naman dito sa Pangulong Duterte, kung kilala mo pala tong taong ito, alam mo, may pruweba ka na siya pala ay nagdodroga, bakit hindi mo pinatukhang? Bakit hindi mo pinahuli? Yung mahirap na tao, yung nasa kalye lang, nakatira sa squatters area, tinutokhang nyo At malimit, manlaban pa yun, napapatay pa. Di ba yan yung poster ng drug war na nasasabi natin, mga mahihirap, na small-time peddler o pusher ng drugs o user ng drugs. Yun yung mga tinutokhang. Yun ang mga namamatay. Pero itong mayaman na kandidato ay binablind item lang. Parang chinichismis lang. Alam mo niyo mabamari kung ano yung latest. Merong isang kandidato, mayaman, gumagamit ng cocaine. Abay kung mga chismoso lang nila, chismoso sa kanto, normal na yan Pero ang isang presidente, nakakahiya.
Hindi ba? At saka kung talaga naman palang, 'di ba ang ano ko dito talaga inuulit ko, ang Pangulong Duterte, ang kanyang mantra, ang kanyang number one na naging focus ng kanyang administrasyon, lalo na mga unang bahagi, ay yung war on drugs. At hinahamon siya dyan, humuli ka ng big fish. Eh, puro lang naman mga small fish ang mga nahuhulit na mamatay. Mga mahihirap, mga nakatsinelas lang, mga nasa laylayan, sabi nga ni Aling Lenny. Eh, pero yung mga katulad itong mayayamang kandidato o mga magkakandidato, chinichismis na lang, ganun na lang ba yun? Bakit ganun? Di ba? Ako hindi ko alam kung totoo yung balita na yan. Although nasa isip ko merong naglalaro na personalidad kasi hindi naman ako tanga. Nag-iisip naman tayo. Alam ko naman kung sino yung tinutukoy ng Pangulong Duterte. Pero para sa akin, kung yan ay totoo at hindi chismis, ba't hindi nyo hinuhuli? Malaking isda yan eh. Bakit nagpaparinig lang? Nagpapatutsada lang? Ano to? Sabong? Na nagpapakiramdaman, nagigirian ang mga magkakatunggali sa politika? Kawawa naman yung mga namatay. Kawawa naman yung mga maliliit na tao na hindi ganito kamakapangyarihan o kayaman, na hindi na pagchismisan, sa halip ay mga naging malamig na bangkay at pinaglamayan ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Nakagagalit eh. And to think it's because we don't even know whether it's true. It could be true, but maaaring nangyari nung kabataan nitong taong ito, or it could happen in the past. Okay? But nevertheless, if there is evidence, then it is so unprecedented, and unprecedented, di ba? Na parang gamitin mo yung platform mo, yung bully pulpit mo para mag-chismis. Naging chismoso na ang Pangulo. Anyway, iwanan natin yung marites na yan tungkol sa di umano ay pagiging cocaine addict ng isang kandidatong pagka-presidente o kandidato na tumatakbo. Although hindi naman pala binanggit kung pagka-presidente, kandidatong mayaman o whatever. Binanggit niya. Pumunta naman tayo sa isang issue tungkol nga dito sa bangayan ni Pangulong Duterte. At hindi bangayan kasi hindi naman nakikipag-away sa kanya Senator Marcos. Pero parang malinaw na na parang nag-aaway na talaga yung dalawa. Although si Bongbong hindi naman sumasagot. 'Di ba? Na parang tinawag na siyang komunista. Okay? Eto at parang wala lang. Pero alam mo, typical kasi ito sa mga Marcoses, napansin ko Hindi sila nakikipag-away. Kahit anong sabihin sa kanila, they take it diplomatically. They don't quarrel with people, with their critics. I don't know whether it is because of the training that they got from their father, it's just in the genes, but after all the things that they have been, the accusations and the allegations and the mudslinging, whether true or not, you don't see them lashing out. It's basically, I think it is the breeding itself, and that is something that impresses me. Well, I admire them. I admire them for that. That wins my admiration. Like, if only for that, na parang wala, hindi yata nagagalit yung mga to Baka iba naman paraan nila na-express ang galit nila, pero kahit anong atake sa kanila, katulad nitong nangyayari ngayon, tawagin ng komunista, yung nagkakaroon ng ganong klase ng mga anggulo ng
yung tahasan kang tinapatan, itong ni Bongo, di ba yung mga ganon, di sila nagagalit. Well, it's just probably their style. But for me, I'm impressed. Okay? Pero iyan kasi yung nangyayari ngayon dito kay Bongbong eh. Isa yan sa mga fault, isa yan sa mga pinunakon na eh. Na parang wala siyang spine when it comes to the president. Well, Amy Marcos, to her credit, has become lately also critical doon sa family investigation. Bumabanat na rin si Manang Amy ng mga tanong niya. Okay? At marinig mo, nagbabatikos na rin, pinupunan na rin ni Manang Amy ang mga nangyayari sa pamahalaan na hindi niya gusto. Pero si Bongbong, wala ka marinig na kritisismo. Para sa akin nga, this is what you get for I don't know whether he's winning points for this, but para sa akin, yung maybe this could be a signal, the animosity that the president is exhibiting towards him, mas at least magising na siya doon na hindi mo naman kailangang pagtanggol o hindi mo naman kailangang suportahan lahat ang mga desisyon ng Pangulo. Kasi tingnan mo na lang lahat yata ng isa yung parang sabi ko pag manalo si Bongbong Marcos, are we going to see the continuation of the Duterte policies? Parang wala siya makitang masamang tinapay kay Duterte eh. Okay? Pero ang kanya mga supporter galit na. Galit na mga BBM loyalists kay Digong. May mga nababasa ako na gusto na ring ilaglag ng BBM loyalist si Sara. Kasi damay-damay na daw eh. So, magkakaalaman na tayo ngayon kung sino ang mas durable, sino ang mas resilient, sino mas enduring. Ang Marcos loyalist ba na loyal kay BBM na ngayon o ang diehard Duterte supporter? Doon tayo magkakaalaman kung sino mas marami sa kanila. Kasi naghihiwalay na eh. Nagkakaroon na ng yung diehard Duterte supporter Marcos loyalist alliance nabiyak na. Nabibiyak na. O nabiyak na nga, 'di ba? So ito lang masasabi ko dito. You know, it is really you know, it's really amazing that politics can just change overnight. The alliances can realignment of forces. But you know, seriously, nalulungkot ako. Kasi sa halip na pag-usapan natin ng mga issue, pula-pula ng putik. Tama. So sa nangyayaring ito, sino dito masasaktan? Sino dito ang makikinabang? Sa pagkilos ng mga BBM loyalists ngayon, sila ngayon ay nagiging yung nag-umihiwalay na. Okay? So, sino ngayon ang mababawasan ng boto dyan? Maaaring si Bongbong mabawasan ng boto. Pero ang tanong, lilipat ba sa mga Isko, Moreno, Leni Robredo supporters? Andyan pa naman si Bongo na iboboto naman ng DDS. Ang tanong, ito bang mga paninira ay magkakos ng kasi may nagtanong sa akin, ito bang pagsasabi na si Tutut ay cocaine user, makakaapekto ba 'yon ang bilang? Abay depende yan sa klase ng pag-aanito o pagpupuon ng mga supporters ni Tutut. Kung hindi na nila iboboto si Tutut, 'di ba? Kakatawa din Tutut. So yan mga kabanati, end ko lang yung video niya dyan ni Professor Contreras. So pwede nyo siya panoorin, no? Pwede nyo bisitahin yung kanyang Facebook page at saka YouTube channel din dito. Search nyo lang Antonio Contreras, makikita nyo rin yung kanyang discussion. So hindi niya binabanggit yung pangalan ni Bongbong Marcos na siya yung binibira ni President Duterte. Pero ako naniniwala talaga ako na yun ang punto eh. Kasi nakaraang araw may banggit kasi si President Duterte na ihayag niya kung bakit hindi niya kayang suportahan ito si Bongbong Marcos. Baka yun ang start. Yan ang start. So, natatakot kasi si
si Kuntong Contreras baka ma-libel daw. Sa akin wala namang libel diyan eh kasi nagbigay ng blunt item si President Duterte. Natural tayong mga netizen ay magkakaroon ng hula-hula diyan. Siyempre, nag-blunt item ka eh, nagpapahula ka eh. So, anong gagawin namin? Sino sasabihin namin, di ba? Talagang magpapahula ka. Alangan natin. Saka, manghula namin, titingnan namin kung sino talaga yung, kasi may bigay ka namang clue eh. Halimbawa, anak ng mayaman. Di ba? Tapos, sabi mo pa very weak leader except the father. So, maintindihan mo kung sinong tinutukoy niya eh. Bagamat hindi sinasabing pangalan, pero medyo sinabi niya, hindi daw binanggit isang kandidato lang. Mali si Tontong Contreras doon. Wala sinabi ni Presidente, mayroon tayong tumatakbo ng pagka-pangulo nga, banggit niya doon, di ba? Kahit pakinggan natin ulit, isisingit ko lang, Isa pa, mag-segue ako. Droga. Alam mo, ang droga, gusto mong sirain ang buhay. At hindi ninyo magtaka, I will not make it clear now. There's even a presidential candidate. Malinaw, mayroong presidential candidate na gumagamit ng cocaine. So mali yung sinabi ni Tontong Contreras. So yun lang muna mga kabanat yung video natin. So maraming salamat.